umaga, narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Huwebes, Disyembre 3, 2020 sa ating headlines. U.S. Justice Department walang nakitang ebidensya ng widespread voter fraud sa katatapos na U.S. presidential election. Estados Unidos inilatag ang plano para sa pamamahagi ng bakuna kasunod ng pagtaas pa ng kaso ng COVID-19. Naitatalang bagong COVID-19 cases sa France, mas bababa na sa 10,000 kada araw. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, walang nakitang ebidensya ang U.S. Justice Department na nagkaroon ng dayaan sa presidential election. Sinabi ito ni Attorney General William Barr sa panayam ng Associated Press. Sa kabila ito ng mga paulit-ulit na akusasyon ni President Donald Trump na nagkaroon ng malawakang voter fraud. Sa ngayon anya ay wala silang nakitang dayaan na maaaring nakaapekto sa resulta ng eleksyon. Samantala, makikipagpulong si President Donald Trump sa mga leader mula sa mga industriya at opisyal ng gobyerno kaugnay sa COVID-19 vaccine sa susunod na linggo. Sa isang statement, sinabi ni White House spokesman Brian Morgenstern, ang Operation Warp Speed ni President Trump ay patuloy ang ginagawang mga hakbang para mapabilis ang pagkakaroon ng ligtas at epektibong bakuna. Kabilang sa mga titipunin ni Trump ay ang mga leader mula sa federal government, state governments, private sector, military at scientific community para sa komprehensibong diskusyon sa mga mamamayan ng Amerika. Sa gitna ito ng paghahanda ng Trump administration na ma-deliver ang makasaysayang life-saving vaccine sa bawat zip code ng Amerika sa loob ng 24 oras pagkatapos na maaprubahan ng FDA. Inilatag ng U.S. officials ang mga detalye sa kanilang plano na ipamahagi ang COVID-19 vaccine sa milyong-milyong mamamayan ng Amerika ngayong buwan. Ayon kay Monsef Slaoui, Chief Advisor ng Operation Warp Speed Program, nasa 20 million individuals ang mababakunahan sa katapusan ng 2020. Sa kalagitnaan ng 2021 ay karamihan anya sa mga mamamayan ng Amerika ang magkakaroon ng access sa highly effective na bakuna. Dapat nagawing prioridad ang mga healthcare workers at residente ng long-term care facilities sa unang phase ng COVID-19 vaccinations. Sinabi ito ng Advisory Committee ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Ang panel ay bumoto ng pabor sa non-binding recommendations para sa Phase 1-A ng pamamahagi sa mga estado at iba pang local jurisdictions kung ang Food and Drug Administration ay magbibigay ng emergency approval sa front-runner vaccines. Ang dalawang priority groups ay kumakatawan sa nasa 24 million individuals na tinatayang bilang ng kataong mababakunahan ngayong Disyembre kung ang mga bakunang ginawa ng Pfizer at Moderna ay maaprubahan at makapag-deliver ang mga ito ng 40 million doses gaya ng kanilang ipinangako. So my tally, which I will ask Dr. Cohn to confirm, is 13 in the affirmative and 1 no. Is that correct, Dr. Cohn? Yes, Dr. Romero, that is correct. Therefore, the motion passes. Nanawagan si top Senate Republican Mitch McConnell na magkaroon ng bagong COVID-19 aid. Ayon kay McConnell, ang U.S. Congress ay kailangang ipasa ang $1.4 trillion na spending bill. Matapos ang mahabang buwan na standoff sa pagitan ng Republicans at Democrats na nangyari kasabay ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 at death toll, ay naglatag na ng mga panukala sa pagtatangka na may maipapasa ngayong buwan. Si McConnell at President-elect Joe Biden ay magkahiwalay na nagsalita tungkol sa agarang pagpasa ng coronavirus aid bill at pagdebatehan ang karagdagang panukala sa susunod na taon para matugunan ang lumalalang U.S. health crisis.
Iprinisinta ni US President-elect Joe Biden ang kanyang economic team. Nangako ang mga ito na pangungunahan nila ang mga plano na magbigay ng mas ginhawa sa bumabagsak na ekonomiya na tinawag ng kanyang future Treasury Secretary na American Tragedy. Ayon kay Biden, batid niya ang mahirap na panahon ngayon pero ang tulong aniya ay paparating na. Nananawagan siya sa Kongreso na aprubahan ang matatag na bagong relief package. Dagdag pa ni Biden, inaayos na ng kanyang team ang mga bagong plano na ilulunsad sa unang araw para muling buhayin ang ekonomiya at makalikha ng higit 18 million jobs sa pamamagitan ng investments sa infrastruktura, malinis na enerhiya at manufacturing. Jobs have come back. We're going to get this economy moving again. We're going to create jobs, raise incomes, reduce drug prices, advance racial equity across the economy, and restore the backbone of this country, the middle class. Our message to everybody struggling right now is this: help is on the way. This is the team we need to deliver immediate economic relief to the American people, to get our economy back on track, and to make sure it works for working people. And it's essential that we move with urgency. Inaction will produce a self-reinforcing downturn, causing yet more devastation. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Nanawagan si top Senate Republican Mitch McConnell na magkaroon ng bagong COVID-19 aid. Ayon kay McConnell, ang US Congress ay kailangang ipasa ang $1.4 trillion na spending bill. Matapos ang mahabang buwan na standoff sa pagitan ng Republicans at Democrats na nangyari kasabay ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 at death toll, ay naglatag na ng mga panukala sa pagtatangka na may maipasa ngayong buwan. Si McConnell at President-elect Joe Biden ay magkahiwalay na nagsalita tungkol sa agarang pagpasa ng coronavirus aid bill at pagdebatehan na ang nasabing karagdagang panukala sa susunod na taon para matugunan ang lumalalang US health crisis. Samantala, pinasinayaan ng Madrid region ang 100 million euro hospital para gamutin ang mga pasyenteng may COVID-19. Bagamat sinasabi ng mga union na may kakulangan sa healthcare workers. Sa gitna ito ng mga katanungan kung paano magkakaroon ng staff ang nasabing pasilidad. Ang halaga ng bagong tayong ospital na dumoble mula sa orihinal na inanunsyo at ang kakulangan ng health sector staff sa Spain ay binabatikos ng mga local politicians mula sa oposisyon at labor unions. Sa pagdating ni Regional Leader Isabel Diaz Ayuso sa inaugurasyon ng nasabing ospital ay sinalubong siya ng mga rallyista. Ang bagong ospital ay pinangalan kay Isabel Zendal bilang pagkilala sa 19th century nurse na nanguna sa vaccination campaigns. Itinayo ito sa loob lamang ng 3 buwan malapit sa Madrid Airport. Ayon sa Regional Authority, may capacity ito na 1,056 beds kabilang ang 48 intensive care beds. Sa pahayag ng Madrid Region, sisimulan na ang hiring ng staff ng ospital batay sa pangangailangang pangkalusugan.
El nuevo centro se caracteriza por ser multifuncional, adaptado a todas las circunstancias que podamos vivir. Y pueden ser nuevos pacientes COVID y así liberar definitivamente al resto de los hospitales, catástrofes, nuevas epidemias. Es otro alivio para hospitales que, por ejemplo, tengan que realizar alguna obra y también para aliviar las listas de espera. Ginunita ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador ang kanyang ikalawang taon sa pwesto. Ang kanilang bansa ay naharap sa tumataas na bilang ng nasasawi dahil sa COVID-19 at economic crisis. Ang leftist leader na kilala bilang si AMLO ay naupo sa pwesto noong December 1, 2018. Nangako siya noon na babaguhin niya ang bansang Mexico. Ayon kay AMLO, ang pinakamalaking hamon sa kanilang ikalawang taon sa pwesto ay ang COVID-19 pandemic. Pero di anya sila tumigil para makamit ang fourth transformation ng public life sa Mexico. Hasta sus vidas, también nos ha permitido liberar más presupuesto. Ya es en realidad el que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento causado, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Mucho habíamos avanzado en las decisiones y las acciones para transformar a México cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus, que además de sufrimiento por la pérdida de miles de vidas, nos obligó, como a casi todos los otros países, a tomar medidas de mitigación que paralizaron la economía. Nanatiling mas mababa sa 10,000 ang bagong COVID-19 cases sa France sa ikatlong araw. Bumaba na rin ang bilang ng mga taong naoospital. Niluwagan na rin ng gobyerno nito ang second national coronavirus lockdown na inilatag noong October 30. Ang lahat ng mga shop ay pinapayagan ng muling magbukas sa weekend. Noong nakaraang linggo, sinabi ni President Emmanuel Macron na ang lockdown ay maaaring alisin na sa December 15 kung ang bilang ng bagong infections kada araw ay bumaba na sa 5,000. At ang bilang ng COVID-19 patients sa intensive care ay bumaba sa pagitan ng 2,500 hanggang 3,000. Nakatakdang paiksiin ng Centers for Disease Control and Prevention ang inirekomendang haba ng quarantine matapos ng exposure sa isang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa senior administration official, ang bagong guidelines na nakatakdang ilabas ay papayagan na ang sinumang nakasalamuha ng taong infected ng COVID-19 na mag-quarantine ng 10 araw o 7 araw kung sila ay magkakaroon ng negatibong test results. Mas umikli na ito kumpara sa 14-day period na inirekomenda mula nang magsimula ang pandemya. Pinag-aaralan ng mga scientists mula sa University of Pennsylvania ang biotech firm na Regeneron kung ang teknolohiyang dinevelop para sa gene therapy kung maaaring gamitin para gumawa ng nasal spray na makatutulong para maiwasang matamaan ng COVID-19. Ang ideya ay ang paggamit ng mahinang virus bilang delivery truck na magbubuhat ng genetic instructions sa mga cell sa loob ng ilong at lalamunan na kalaunay lilikha ng powerful antibodies para mapigilang makapasok sa katawan ng tao ang COVID-19. Ayon kay James Wilson, Professor of Medicine sa Penn, na siyang nangunguna sa proyekto, ang advantage ng kanilang approach ay di na kinakailangan pa ng competent immune system para ito ay maging epektibo. Ang nasabing teknolohiya ay kasalukuyan ng sinusuri sa mga hayop. Naniniwala si Wilson na kung ito ay magiging matagumpay ay maaari itong makapagbigay ng 6 na buwang proteksyon mula sa single dose kapag in-spray sa ilong. Si Wilson ay pioneer ng gene therapy na magde-deliver o nagde-deliver ng genetic codes sa cells ng pasyente para maitama ang defects at magamot ang sakit. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik.
Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga issue at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Tumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita. Ito ang mas pinatalas na Mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. Limang kataong nasawi matapos na umararo ang kotse sa pedestrian lane sa western German city ng Trier. Ayon sa mga opisyal, kabilang sa nasawi ang 9-week-old na sanggol. Naaresto naman ang driver na sinasabing nakakaranas ng psychological problems. Sabi ng prosecutor, ang suspect ay nakainom din ng alak habang nagmamaneho. Inilarawan naman ni Trier Mayor Wolfram Lieb ang insidente bilang horrible. Ich glaube, es ist der schwärzeste Tag der Stadt Trier nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir alle sehen diese Bilder, Sie als Journalisten sehen diese Bilder im Fernsehen und ich glaube, wir denken immer, sowas passiert nur an anderen Orten. Nein, es passiert bei uns. Wir haben eine Situation, dass wir davon ausgehen müssen, ich nehme an, die Staatsanwaltschaft sagt das gleich noch etwas genauer, dass das ein Täter aus der Region ist, mit einem deutschen Hintergrund. Und wir sehen jetzt schon im Netz, dass es auch dort wieder Spekulationen gibt, die hier keiner bestätigen wird. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein klares Bild von dem Verdächtigen. Gumamit si Australian Prime Minister Scott Morrison ng Chinese social media platform na WeChat para batikusin ang maling image ng sundalo ng Australia na pinost sa Twitter ng Chinese government. Nireject ng China ang panawagan ni Morrison na apology matapos na i-post ni Chinese Foreign Minister spokesman Zhao ang image ng Australian soldier na may hawak na kutsilyo na nasa leeg ng batang Afghan. Ayon sa Chinese Embassy, ang pagkagalit mula sa mga politiko ng Australia at media kaugnay sa nasabing image ay overreaction. Nagdeklara si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern ng climate emergency. Sinabi ng opisyal sa Parliament na kailangan ng agarang aksyon para sa kapakanan ng future generations. Ang siyensya anya sa climate change ay malinaw at kinikilala ng New Zealand ang banta. Dagdag pa ni Ardern, kung hindi tutugunan ng climate change ay patuloy na magkakaroon ng mga emergency. Matatanda ang Parliament ng Britain, ang una sa buong mundo na nagdeklara ng climate emergency. Mayo noong nakaraang taon ng ipasa ang mosyon na agad na sinundan ng Ireland. Bahagyang bumaba ang Hong Kong stock sa pagtatapos ng trading ngayong araw. Ang Hang Seng Index ay tumaas lamang ng 0.13% o 35.10 points. Samantala, ang benchmark Shanghai Composite Index ay bumaba naman ng 0.07% o 2.56 points. Ang Shenzhen Composite Index ay umangat lamang ng 0.16% o 3.65 points. Muling tumaas ang Tokyo stock sa pagsasara ng trading kahapon kasunod ng positibong reaksyon ng mga negosyante sa coronavirus vaccines at revived stimulus talks sa Estados Unidos. Ang benchmark Nikkei 225 index ay tumaas pa ng 0.05% o 13.44 points. Samantala, ang broader topics index ay umangat naman ng 0.32% o 5.59 points. Inaantabayan na naman ng mga investors ang paglalabas ng Federal Reserve Beige Book na tumatakbo
tatalakay sa update ng kalagayan ng US economy. Una rito naging masigla rin ang kalakalan sa Wall Street kung saan nakabawi rin ang SP 500 at Nasdaq. Naging pandemic hobby sa New York ang pamamasyal sa Central Park para makita ang mga ibon. Taon-taon kasi nasa mahigit 200 bird species ang dumarayo sa park para humanap ng pagkain. Si Judith Llamera sa detalye. Isa sa patok na libangan ngayong pandemya sa New York City ang bird watching sa Central Park. Tiyatawag din nila itong pandemic hobby. Maraming tao naman ang naaaliw at naeengganyo sa pamamasyal sa naturang park para makita ang iba't ibang uri ng mga ibon dito. Isa sa pinakatampok dito ang bagong dating na barred owl. A barred owl, the one that's been visiting Central Park for over a month now, is resting in this Austrian pine tree at the top of the tree on the left side. Owls are always a treat to see in Central Park. They are unusual here, common throughout their range. Like the great horned owl we saw is a common owl throughout Long Island and much of northern New York State. But these owls mostly prefer densely wooded areas, so they're not going to be in Central Park a lot. They stop off here. What's the other bird up there? Cooper's hawk, huh? There's a much higher Cooper's hawk. That's a blue jay, right. Taon-taon, nasa mahigit 200 bird species ang dumarayo sa Central Park para humanap ng pagkain. During migration seasons, the Central Park as a whole concentrates birds, but the Ramble in particular, because this is the area where there are lots of trees, where there's water, there are numerous water bodies, so migratory birds like to come here to find food. Kaya naman itinuturing itong isa sa best spots for birding sa buong mundo. Nauso ang bird watching sa lugar, lalo na at ngayong pandemya. Maraming nagsarang theater at clubs, bunsod ng coronavirus outbreak. Kilala rito si Birding Bob, na isang matagal ng organizer ng bird watching tours sa Central Park. There's fewer things to do in New York City, and the things that you could do inside is either limited or canceled. So people are doing things outside. That's good. And these walks are only $10, so that's a really good deal in New York. Try to find something for $10 or less in New York City. Para sa Eagle News, Judith Llamera. We live in interesting times. Nakatakdang isubasta sa susunod na linggo sa Geneva ang skeleton na pinaniniwala ang buto ng saber-toothed tiger. Nadiskubre ito sa isang US ranch. Ang naturang skeleton ay may habang 120 centimeters o 4 feet. Inaasahang magkakahalaga ito ng 60,000 hanggang 80,000 Swiss francs. Maliban sa skeleton ay makakasama sa auction ang amylite na isang opal-like organic gemstone. Natagpuan ito sa isang bundok sa Canada at nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 30,000 Swiss francs. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Itong Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.